Isang mapagpalang araw sa bawat isa at gayunpaman sa mga oras na ito ay ating pong pagbulay-bulayan ang isang topiko na kung saan ay nakikita at nararamdaman po natin sa ating pinagdadaanan, sa ating buhay. And the title of this message is When God Shakes Your Life to Wake Your Heart. Ito po ay isang pag-uusapan natin kung compare po natin ito sa nagdaang mga buwan na marami pong mga nasawi o namatay dahil sa lindol. No? And we call that earthquake. And after the earthquake, there is the aftershock. No? So when God shakes your life to wake your heart, ano yung mangyayari sa buhay mo? Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, na sa mapagpalang araw nito, muli tinipon niyo kami upang mag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo po kami sa aming pag-aaralan at naway makapulot po kami ng mga bagay na makapagtuturo po sa amin sa tamang landas ng aming pamumuhay. Ano yung dapat namin gawin? Ano po yung palakasin po namin sa aming buhay, sa aming relasyon po sa inyo. Tulungan mo at gamitin ang inyong lingkod sa oras nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. When God shakes your life to wake your heart, I know you have your Bibles with you or your cell phones. You could open it, the book of Hebrews and Acts, and the book of Acts also, no? So, para hindi po tayo maging mahaba, no? Pag magbasa pa tayo. So, you just follow it with your eyes. Now, dito po ay makikita natin na yung buhay ng isang tao ay nasasabi po natin na parang dumarating ang lindol sa buhay ng isang tao. After ng lindol, there is also what we call the power of an aftershock. We all know what happens after a major earthquake. Alam po natin yan. The ground shakes again. Marami pong pangyayari na minsan ay more than hundreds ang aftershock. Marami po. And the ground shakes again, not as strong, but enough to remind us that something serious happened. And sometimes the aftershock scares us more than the earthquake because it catches us off guard. Hindi natin alam. Dahil yung delikado doon, yung tinamaan na ng lindol, i-aftershock pa niya, bibigay pa rin niya. So in life, God sometimes allows an earthquake for us. In a moment, a major crisis, a failure, a sickness maybe, or a painful event in our life. But after that comes the aftershock. Those trembling reminders that God wants something to change in our lives, no? Kaya nga, lumindol sa buhay mo, niyugyug ka ng Panginoon siguro na mga bagay dahil gusto lang niya i-remind ikaw. No? And hindi ka pa rin nagbago. Patuloy pa rin yung katigasan ng puso mo sa harap ng Diyos. And God sends you again another aftershock. And those moments were trembling moments in us. Because God wants something to change in our lives. May gusto lang ang Diyos na baguhin sa buhay po natin. The question is not, why does God shake us? Bakit kailangan pang ang Diyos ay yugyugin yung buhay mo? No? What is God trying to reveal after the shaking? Ano gusto niya i-reveal? Matapos na ikaw ay bigyan niya ng mga pagsubok sa buhay. You know, God's aftershocks are not meant to destroy us, but to direct us back to Him. Yan po yung plano ng Diyos. Papadalan man tayo ng Diyos ng mga bagay na sa akala natin ay medyo mabigat na tanggapin. Pero hindi natin alam, nais lang ng Diyos pabalikin ka sa Kanya. Maybe we have gone astray, we draw away from God, no? So, tayo binabalaan lang ng Diyos ng aftershock. Pinapadalhan lang tayo ng lindol ng ating pamumuhay para ibalik tayo
sa Kanya para bumalik tayo sa Kanya. So, I want to share to you that the aftershocks reveals what cannot be shaken. Ito po yung una. The aftershock reveals what cannot be shaken. Ha? Ano yung hindi matitinag? May mga bagay na hindi natitinag. Tignan po natin. Ha? Hebrews 12:27, sabi niya, that those things which cannot be shaken may remain. Okay. Yung mga bagay na hindi natitinag, no, ay mananatili. At sana yan po, yung pananampalataya natin sa Diyos. Yung pagka-righteous natin sa Diyos. Yung pagkamatuwid natin sa Diyos. Kung talagang anak ka ng Diyos, kahit ano mangyari, darating na bagyo sa iyong buhay, na lindol sa iyong buhay, hindi ka matitinag dahil buo ang paniniwala mo sa Diyos. When God allows a shaking, pag inaalaw ng Diyos ang moments of shaking in us or in our life, He reveals what is temporary in our life. Ano yung temporary sa buhay mo na dapat i-shake ng Panginoon, na dapat ito po yung yugin ng Diyos para mahulog. Alisin niya yung temporary sa buhay mo. Marami po tayong temporary things in life. No? God allows shaking to reveal what is eternal in us. Para malaman ng Diyos kung totoo ba yung puso mo, eternal security ang iyong puso. And He wants also to reveal what is real in you. Yung katotohanan sa puso mo. Marireveal yan. Pag nananatili yan, what is eternal, what is real, no? Ano yung tama sa iyong puso, kahit anong shaking, hindi matatanggal yan. Dahil buo. And what would it give us? Ano yung may bibigay sa atin? Pag ito po eternal at real, because we stand on a solid foundation, and that is the Lord Jesus Christ. God's shaking will also reveal unto us what is fake in us. Ano yung fake sa iyo? Ano ba yung hindi totoo sa iyo? Mahuhulog yan. Matitinag yan. Matatanggal yan. Kasi hindi po totoo. No? It will also reveal unto us what is strong. Is your foundation strong? Is your belief in God strong? That it cannot be shaken? Sana. Huh? And it also reveals to us what is weak. Ano yung mga bagay na mahina pa sa iyo? Yung mga bagay na kahinaan mo. Huh? Once God shakes it and you allow the shaking of God in your life, yung mga kahinaan mo, papalitan ng Diyos yan. Your weakness, your weak will become strong. You know, yan po napakaganda sa Diyos. Kaya inaalaw niya na tayo ay maka-experience somewhat what we call the shakings in our life, and giving us the aftershocks to reveal into us what is temporary, what is eternal, what is real, what is fake, and what's strong, and what is weak. Yan ang mga bagay. And of course, there are three things that cannot be shaken. May tatlong bagay na hindi matitinag. Kahit ano yung gagawin, it cannot be shaken. Number one is God's Word. Ang salita ng Diyos ay mananatiling matatag. Heaven and earth shall pass away, but His Word will not. Hindi yan. Hindi yan mawawala, hindi yan matitinag. Ang salita ng Diyos. God's love, even in the shaking, He never leaves us. Kahit sa mga punto na tayo po ay talagang niyuyugyugan ng todo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. If your foundation is really strong in the Lord Jesus Christ. God's kingdom, ang kaharian ng Diyos. Everything on earth can break, but His kingdom stands firm. No? Yan po yung tatlong bagay na hindi matitinag. No? So, sometimes God shakes your plans so you will trust His promises. Ganyan po yung Diyos. No? Minsan, kadalasan,
Ang Panginoon, gusto niya na maramdaman mo na ayaw niya sa plano mo para lamang magtiwala ka sa kanyang promesa. Because you go ahead of God, no? And He will for surely shake your plans, no? Para lang magtiwala ka sa Kanya, huwag natin pangunahan ng Diyos. He even shakes your comfort, so you will kneel in commitment. Sometimes, pag nandun tayo sa comfort zone natin, hindi na natin maalala ang Diyos. Hindi natin malalaman, hindi natin magagawa yung commitment na natin sa Diyos. Dahil nandyan ka sa comfort zone mo, nakakalimutan mo na ang Sunday, nakakalimutan mo na ang pagpuri sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, nakakalimutan mo na. That's why God will shake your comfort. No? Haalisin yan. Mahuhulog yan, matitinag yan, ang comfort mo yan. In order for you to kneel down in your commitment. And He even shakes your heart. So you will return to Him. Yung matigas ang puso, kayang-kaya ng Diyos yan. Padadalahan niya ng lindol yan. And even the aftershocks, ipapadala ng Diyos yan para lamang bumalik ka sa Kanya. No? Kung tayo ay mananatili lamang sa kamay ng Diyos, walang problema. Even when earthquake strikes in your life, even how many aftershocks will go on through with your life, you will never be shaken. That's how important to trust in God, because you are grounded by a solid foundation, which is the Lord Jesus Christ. The cornerstone of your life is the Lord Jesus Christ. Secondly, not only that aftershock reveals what cannot be shaken, the aftershock redirects us, redirect others to Jesus. In Acts chapter 16, Paul and Silas were beaten. Alam po natin yung kwento. They were imprisoned. They were chained. Naikulong po sila. And at midnight, earthquake. There is an earthquake. Dumating yung lindol. Yung pagdating ng lindol na yon, talagang magigiba na yung pinag-istayan nila. What did Paul and Silas do? They prayed and they sang hymns. Nanalangin sila at patuloy lang sila nagkakantahan sila dalawa doon sa loob. And after the earthquake came the aftershock. Ano yung aftershock na dumating sa kanila? What was that aftershock at that very moment? Ano nangyari nung may aftershock? After ng lindol, may aftershock, ano yung nangyari? The doors opened. The chains fell off. The prisoners were awakened and the jailer's heart was shaken. What an aftershock. Tignan niyo. Yung kapangyarihan ng Diyos. Dahil mahal ng Diyos si Paul at Silas, hindi sila pinapabayaan ng Diyos. Even in the midst of that aftershock, God helped them. God protected them. The doors were opened. Nabuksan yung gate ng kulungan na yan. The chains on their hands fell off. Nawala. The prisoners awakened. Nagising lahat ng kasama nilang nasa kulungan. And here the jailer's heart was shaken. The jailer's heart was shaken. So, tingnan po natin yung pangyayari. No? Their worship did not stop during the shaking. Hindi sila huminto sa pagpe-pray. At kumakanta sila ng papuri sa Diyos. And after the aftershock, there was a miracle. The aftershock became a miracle unto them. So very, very, very impressive. At makita po natin anong ginawa ng dalawang ito. This is it. When you worship in the shaking, God works in the aftershocks. Yung ganda po. Habang bumabanat sa iyo ang problema,
habang nagkakaroon ka na unavoidable circumstances in life, keep on praying. Keep calling the name of God. And you know what? After the aftershock, in that aftershock, God is working through you. Miracles will happen. The aftershock will give you good things in life. Nahimasmasan ka, nagising ka sa katotohanan. And that was the aftershock. And the best thing na mangyari sa atin, pag tayo po ay marunong kumilala sa Diyos, huwag po natin intuan ang manalangin. Even in the midst of our shaking in life. We know, magtiwala ka. God works in the aftershocks. Lilinisin ng Diyos yung buhay lang natin through the earthquake in life. Now, after that aftershock that reminds us to worship, the aftershock redirects us to others to Jesus also. Acts chapter 16, 27 to 30, sabi po niya, the jailer trembled and asked. Nanginig yung sundalo, yung bantay doon sa may kulungan, nanginig sila. Tinanong pa nila si Apostle Paul at saka si Silas. Imbes na si Apostle Paul at saka si Silas ang magtanong sa kanila, sila ang nagtanong. Because of the aftershock, the jailer's heart had been opened. Because the aftershock reminds them to worship the Lord. So, you see, ang sabi na, sirs, what must I do to be saved? Anong gagawin po namin para maligtas kami? If you look at it, the story, parang tinatanong ng jailer na ito, yung bantay, anong gagawin namin para maligtas kami? Maligtas saan? If you literally, tingnan mo yung katanungan, maligtas dahil sa dumating na lindol? Yun yung mapagtanto mo. Yun yung maiisip mo. But the real score, the real meaning, when they said, sirs, what must I do to be saved? Anong gagawin namin para maligtas kami spiritually? And this jailer is asking for spiritual saving in their life. So, literally, tignan po natin. It took a physical shaking to awaken a spiritual hunger. Wow! Spiritual, itong mga jailer na ito. So, Paul and Silas had been used by God in order that this jailer would be saved. But it just took a physical shaking, lindol na pindala ng Diyos, aftershock na pindala ng Diyos, para magising sila sa katotohanan na uhaw na sila spiritual. Sometimes our life, aftershocks, are just instrument of God to use para may ibang tao na maligtas. So the aftershock redirects others to Jesus. Tingnan mo, ginamit ng Diyos si Apostle Paul at si Silas para lamang maligtas ang ibang tao. Ano po yung napakaganda? Na ikaw ay dumaan sa pagsubok sa iyong buhay. Pero nananatili kang nakatayo at naniniwala, nagtitiwala sa Diyos. Ang iyong tinatayuan na ikaw ay nasa panig ng Diyos, tinayuan mo. And what will be the aftershock in the minds of people? This is it. Acts chapter 16, 17 to 27 to 30. Your trial becomes someone's testimony. Sasabihin, yung tao na yan, ang dami pinagdaanan, pero nanatili siya na matatag sa harap ng Diyos. Despite of all what had happened in his life or in his life, still, nandyan pa rin tumayo sa katotohanan at hindi niya iniwanan ang Diyos. And your pain becomes someone's preaching. Alam mo, si ganito yung pinagdaanan niya, napakasakit. Pero tignan mo siya. Nandyan pa rin siya at nananatili. It is the preaching
although we preach personal, we preach public also, and that is what we call the public preaching of your life. Your pain becomes someone's preaching in the minds of others. Your survival becomes someone's salvation message. Yung survival ni Paul at saka si Silas, na sino mag-aakala na makakaligtas sila, nakakadena na sila, nakulong pa sila? It was the miracle of God. Only an earthquake came at doon sa loob ng kulungan. Nabuksan yung gate, yung door. No? Natanggal yung mga chains in their hands. Naligtas sila. At yun din yung testimony na nakita ng jailer na ito na kailangan din nilang maligtas. Your survival becomes someone's salvation message. No? Napakaganda na yung ikaw na isang Kristiyano ay yan yung magiging kwento nila sa kanilang buhay. And you never know who is watching your aftershock. Sa paligid po natin, minamanmanan po tayo bilang isang Kristiyano. Na tayo po ay pinagmamasdan. As if we are in the arena at ang dami pong nanonood sa atin yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Marami pong nanonood sa paligid po natin. Pinapanood nila ang bawat galaw natin. Pinapanood nila ang bawat lumalabas sa bibig natin. Pinapanood nila ang bawat galaw mo. But we never know. Hindi natin alam. As they're watching you, even in times na dumating ang mga pagsubok sa iyong buhay, tumayo ka, nananatili sa iyong kinatatayuan ng Diyos kasama mo. It will be an encouragement and it will be a challenge to them also. And that aftershock will redirect their heart to know Jesus in their life. Yan po yung napakaganda na binahagi po sa ating buhay. May lindol man na dumating sa buhay mo, may mga pagsubok man after ng lindol na iyong buhay, pero nananatili ka. That will become an encouragement and challenge to others. Now, number 4, tingnan po natin. The aftershock leads to life change. Pagkatapos ng pinagdaanan mong lindol, pagkatapos na may dumating pa na mga lindol na iyong buhay, yan ay nagpapabago sa atin. Acts chapter 16, 31-34 will show us the result. Diyan po nakikita po natin resulta. The jailer got saved. And not only the jailer got saved, but his whole household believed on the Lord Jesus Christ. Tignan po natin yung domino effect ng nangyari kay Paul at saka si Silas. Na yung jailer na ito ay, sirs, what must I do to be saved? Natulungan sila ng Apostol Pablo, ni Silas, naligtas itong jailer, at hindi lamang ang jailer ang naligtas, but his whole household believed also. Yan yung sinasabi natin, domino effect. Na yung buhay nila, yung pagtanggap nila kay Kristo ay naikwento din nila sa kanilang pamamahay, sa kanilang kasambahay, at silang lahat sa loob ng pamamahay ay naligtas. What an aftershock. Yung nangyayari sa buhay nila, dahil sa isang lindol, dumating pa ang aftershock na ito, yung muling paggalaw, pero yon ay nakagabuti dito sa bantay doon sa kulungan. At hindi para lang sa bantay, kundi sa buong pamamahay niya, naniwala sa kaligtasan na galing kay Kristo Jesus. Not only that they just believe and they were saved, but they were baptized immediately.
yung buong isang bahay, nagpabaptize ka agad, knowing that the Lord Jesus Christ alone. No? Tignan po natin, ang ganda po ng pangyayari dito sa kwento ni Paul at Silas. Isang lindol, isang aftershock, isang jailer, may jailer, at ang isang pamilya. Yun po yung kasaysayan ng pangyayari kina Apostol Pablo at si Silas. And they joy filled their home. Ang saya na nila dahil nandyan sila sa ating Panginoong Jesus. You know, if we just imagine God sends earthquake in us. Oh, isang pag-earthquake, malaking pagsubok sa atin yan, no? Yung earthquake na yan, si earthquake eh. Okay, dumating yung earthquake. Nakaya mo, nakatayo ka sa lindol na dumating sa buhay mo. Pero meron pa rin mga successive na aftershock ng lindol na yan sa iyong buhay. Yung pangalawa, pang-tatlo, pang-apat na pagyanig sa iyong buhay, nananatili ka pa rin nakatayo. But don't you know na yung muling pagyanig sa iyong buhay, yun yung mag-lead sa iyo, magdadirect sa iyo, magbibigay sa iyo ng katatagan para tumayo ka sa katotohanan na Diyos lamang po ang dapat mo makapili. And it will lead you to a life change. Very simple. God uses the aftershock to start a new story in our life. Gagamitin ng Diyos, no? Kasi, ang ganda nga, di ba? Pag may nangyari sa iyo, sabihin mo pa nga kung minsan, ay, pangalawang buhay ko na ito. Second life ko na ito. Dahil sa nangyari sa aking buhay. But sa second life mo yan, na sinasabi mo dahil sa pangyayari na nangyari sa buhay mo, you know, I am so thankful, it's my second life. Kailangan bumalik ka sa Diyos. Because it's your second life. You admitted, you accepted that it is your second life sa pangyayari sa buhay mo. So kailangan bumalik ka sa Diyos. Because God granted you an earthquake and He had given you the aftershock in order for you to change your life, to be a better person, to be in Christ. So, tignan po natin. What started as fear ended in faith. Yung pagkatakot dahil sa earthquake, but after the aftershock, it ended in faith. Nanampalataya ka, naniwala ka, that nothing would happen in your life when God is in you. What started as trembling ended in transformation. Natakot ka nga sa pagdating ng pagsubok sa iyong buhay. Pero sa katapusan, binago niya yung buhay mo. If not of the challenges and trials in life, if you know how to accept those challenges in your life, you know how to transform your life. Maging lesson para sa atin ang bawat dumarating sa buhay natin, and that should be the time na magbago na rin yung buhay natin. After the earthquake, after the aftershock, no, would come the transformation and the newness in our life. So huwag po tayong mababahala. God uses the aftershock to start a new story in your life. Yan po, yung napakaganda. Diyan po magsisimula yung bagong kwento ng iyong buhay. Ha? Dahil nalampasan mo ang mga bagay na pagsubok, nalampasan mo ang mga bagay na itinagda ng Diyos sa iyo, at nakita niya na still tumayo ka sa Kanya at mawak sa Kanya at nananatili ka matatag dahil ang Diyos ay tinanggap mo sa iyo puso. That's what we call the earthquake in us. Now at this juncture, tingnan po natin earthquake. Sometimes the main earthquake is your breakdown.
Ito yung mga bagay na para hindi natin masosolbar sa ating buhay. Ha? Yung mga bagay na akala natin yan yung bibiyak na sa iyong puso. Ha? Na yung buhay mo na parang it will become a checkered one. Ha? So, those were the main earthquakes. And that is your breakdown. But after the aftershock, and the aftershock is your breakthrough. Yun yung magiging daan para magbago ka. Okay, lindol, nabigla ka, malakas. Pero may sumunod pa na pagyanig. No? Pero hindi mo alam na yung pagyanig na yun, yung nagbibigay sa iyo ng breakthrough mo. Ano gagawin ko? Kailangan ganito na. After ng earthquake, titignan mo yung nangyari dyan, aayusin mo. No? Lahat gagawa mo ng paraan. Because that is the after you are preparing for the aftershock. And that aftershock is your breakthrough. Kung sa buhay mo nangyari ang lindol sa buhay mo, alam na alam mo kung bakit nagkaganon sa buhay mo. Ngayon, uumpisahan mo, ayusin yung buhay mo. And the aftershock na darating pa sa buhay mo, na i-exit mo, is your breakthrough. Doon na yung passage. Yun na yung daan para ikaw ay magbago. So sometimes the earthquake is your failure too. Failure natin yung earthquake dahil nasira, no? And the aftershock is your faith. Yun yung paniniwala natin. Yung pananampalataya natin, dumating man yung pagsubok sa iyong buhay, ang lindol sa iyong buhay, yung aftershock sa iyong buhay is mananatili akong naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. And that aftershock in your faith will grow stronger and stronger. Dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Na hindi nayanig, hindi nagiba ng Diyos, na hindi nagiba ng lindol ang iyong buhay. How much more? No? Very simple na aftershock. And that aftershock, your faith must grow stronger. Sometimes the earthquake is your loss. Kawalan po natin. And the aftershock is your lift from God's presence. Yung kawalan natin, ang aftershock is yung pagtitiwala natin sa Diyos. That God said His presence will always be with you. Yan po yung napakaganda na pangyayari sa buhay natin. Each one of us will go through some challenges in life. Will experience strong earthquake in our life. But then use that aftershock in your life na you expect that there is an aftershock. Sana yun yung isipin natin na baguhin na natin ang ating buhay. Na baguhin na natin ang pamamalakad ng ating buhay. Na baguhin na natin ang ating pag-iisip, ang galaw at ating pagsasalita. Dahil ang Panginoon is always true to His word. The aftershock will give us what we call the strength of going through with that relationship to the Lord Jesus Christ. No. Ito po yung panawagan ko. Here is the call for action. Let God use the shaking too. Pabayaan natin ng Diyos gamitin niya yung pagyanig niya sa buhay po natin. Why? Because He wants to remove what is temporary in your life. Nais lang ng Diyos na tanggalin ang mga temporary ways, temporary things in your life. Nais ng Diyos na tanggalin yan. God used the shaking to strengthen what is eternal in your life. Lalo gusto lang ng Diyos palakasin pa yung paniniwala at pananampalataya at paglilingkod mo sa Diyos. And not only that, God uses the shaking for your life to deepen your worship in Him. No, baka kulang yung paglingkod natin sa Diyos. Kailangan i-deepen pa natin, palaliman po natin yung paglilingkod natin sa Diyos. And when God saw in us that sometimes we go topsy-turvy in life, let God use the shaking to redirect your life too. And most of all, God used the shaking in us
to transform our heart. Dahil nais lang ng Diyos na baguhin yung puso natin pag tayo po ay nanlamig sa Diyos. Do you want earthquake in life? Of course not. But if God allows that, you can accept. Freely you accept it because you know that in the aftershock, that is the time God will transform your whole life. So ito po yung nagiging batayan po natin. Maybe God has allowed some shaking in our life. Inalaw niya. Why? To wake up your heart. God allows shaking in our life to wake up our hearts too. And Jesus is calling us today, like the jailer in Acts chapter 16. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Yan po yung panawagan. Yan po. And let the aftershock lead you back home. Bumalik ka sa ating Panginoon. Yung first love mo na nawala, kailangan ibalik mo yung first love mo. And your first love must be the Lord Jesus Christ. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you, Lord, again, that this very moment, we have known the truth that after the earthquake, after the aftershock, we have known much better that our life must be directed to you, God. So thank you for this passage, and may you bless each one of us today, even for the whole fellowship in Macau today, O God. Thank you, and God bless us all.